Amen? Hindi sinasabi ko na kagaya ng iba na naranasan ko na yun. Na-experience po natin yun. Pero sinasabi ko po, ini-encourage ko po kayo na mas masarap piliin ang Panginoon. Walang struggle, beloved. Totoo po yun. Walang paghirap. Hindi talagang pag pinili mo ang Panginoon, hindi yung sarili mong kalooban. Pagkamat may sacrifice na konti, pero yung tubo, yung tubo, malaking pakinabang. Amen? Laki-laki ng pakinabang. Sabihin mo nga sa katabi mo, laki ng pakinabang. Pasok tayo kay Abraham. Ano bang alam ni Abraham sa generation natin ngayon? Ang alam ni Abraham, nasa langit siya. Pero sino bang makakalam na andito kang anak ka ni Abraham sa panampantay dahil sa kanyang pagsunod? Matagal na siyang pala. Alam niya na pupunta ka dito. Amen? Walang alam si Abraham, kaso yun nga, sa pagsunod ni Abraham, naging tatay siya ng panampalataya. Kaya nga, di ba, Father Abraham, amen po ba? Ganun po ang pag nagbayad ka ng presyo. Pag pinili mo siya, daming makikinabang. Tagal na po. Wala si Abraham po rin na 2025 na pero nakikinabang pa rin. Amen? Pag andito pa rin tayo. Kaya yan. Praise God. Piliin po natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Piliin po natin yung kalooban po ng Diyos. Amen. Woo! Amen! Kalooban po ng Diyos. Dati pagka binato mo, ito, for example, bato to ng maraming pagpapala. Yun natin pera. Pag binato mo talagang daming agaw. Ngayon, baliktad mo. Ito yung galing sa kamay ng gatapato na inilihim niya. Binigyan niya ng mga assignment. Kapag nasa papel, pinold niya sa mga bilog na yun. Then, may mga i-assign siya ng mga tao para gawin yung kalooban niya. And then, hinagis niya ngayon. Andito kayo ngayon. Amen po. Hinagis niya ngayon sa gitna. Amen. Ano pong ginawa ng mga kabataan? Dati ang ginagawa ng kabataan, pagkalooban na ng Diyos. Umi-exit na. Amen. I-exit. Pero ngayon, pag tinapon ng Lord yung kalooban niya, anak, sino gustong gumawa? Tayo lahat ang... Tayo lahat ang sasayo. Amen. Sa mayor lang yun, yung pinabato yung pera, dami kumukuha. Pero how about us, mga anak ng Diyos? Pag binato na yung mga pagpapala ng pagsunod, obedience, amen, self-denial, suffering, long suffering. Alam niyo po yan, pag binato na natin, sasaluhin natin. Amen. Akin na yan, Lord. Sabay iyak. Di ko kalooban, Lord, kahit masakit. Kalooban mo mangyari maganda. Amen? Bakit kaya ganun? Si Lord, hindi naman niya gusto pakialaman yung buhay natin. Pero parang gano'n na rin. Amen? Kasi Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord. Alam niya ang plano niya para sa atin. So, bakit pa pala tayo binigyan ng self-will ng Panginoon na magplano sa ating sarili kung alam niya naman pala ang kalooban niya para sa atin? Nakuha niyo po. Ay, mahal tayo ng Lord, hindi niya tayo kinokontrol, pero parang kinokontrol niya tayo. In short, gusto niya tayong angkinin kasi talaga naman para sa tayo sa kanya. Ikaw ay akin at ako'y sa iyo. Amen. Amen. The Lord, sa iba ako. Amen. Wag. Sabi na ng Bible, ikaw ay akin. Ako ay sa'yo. Prodigal son.
sobrang dami nating ginastos na pera ng ating ama, pero alam mo yun, marami ba rin tayong time na sinaya? Takbo tayo sa Lord, antay ka mo. Ang tanong ng Lord meron pa ba sa VMJ mga kabataan na magdi-desire na kumbaga gawin ang kanyang kalooban kahit mahirap. Kahit ano yung presyo. Kahit ano po yung sakit. Kahit ano po yung kirot. Tayo po ba yung willing? Amen? Kumbaga, diba po? Pastor, kakasa. Tayo ba kakasa ba tayo? Sama mo na Lord. Alam mo, matagal na tayo, pinalampas na Lord. Amen. 2022, 2023, 2024. Ngayon, 2025, sa Kanya naman. Anak, sa'yo yung mga ilang taon na yan. Amen. Pero sisiguraduhin ko, we are or you are letting my will be done. Yung kalooban ko, tatapusin mo. Past tense! Amen! Kita niyo po sino mo yung Diyos na ganyan na magsasabi po sa ating anak, tatapusin ko. Yung pinag-uusapan lang po dito, kung willing ka ba? Kakasa ka ba? Tama mo ba sabihin ko, kakasa ka ba? Hindi. Ano ba yung kakasa? Basta yan Tagalog, kakasa ka ba? Nangaman tayo ng Lord Hindi na yung kakasa ka ba sa awal? Wala na yun. Ang pinakamatapang na lalaki, amen? Kakasa yan. Kahit anong mangyari, kagaya ng Panginoon. Pinaglalagay palooban ng Diyos. Para sa atin, talagang lalaki ng Diyos. Amen? Pero yung po, tapusin ko po yung binasa ko. Yan po ginawa ni Pedro. Sabi po ni Pedro, sabi po dito sa verse 56, ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang isinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Ayan po si Pedro. Kasama sa Gethsemane, disciple ni Lord, minahal ng Panginoon. Pagkatapos, andito na ang betrayal at ang saro ng Panginoon. Ang paghihirap ni Jesus. Pumunta na yung mga sundalo, kasama nila si Judas. Ano po ginawa ni Pedro? Ito po yung hindi maganda. Hindi talaga maganda. Ano po yun? Si Jesus, nung inaresto si Jesus, una may kasama siyang nanalangin, kaso natulog lang. At yung pangalawa po, inaresto si Jesus at si Pedro po ay umalis. Amen. Umalis pag iniwan nilang Panginoon. Makuha po ba yun? Iniwan nila si Jesus. Dapat, di ba? Hindi na rin dapat po tayo ganyan. Sama-sama tayo sa Lord. Sama-sama tayo sa Panginoon, sa gawain ni Lord, ni Jesus. Pagkatapos, pag hirap-hirap na, iwan-iwan na si Jesus. Amen. Bakit yun nasulat? Kasi yun po dapat hindi tularan. Amen. Ayan, pag babae ka ng Diyos, ano dapat gagawin mo? Papasok ka sa bahay ni Simeon kaya hindi ka invited kasi gusto mong makita si Jesus. Gusto mong mamahal si Jesus. Kaya ang babae ng Diyos. Hallelujah! Kahit hindi invited. Amen? Hindi ka invited, pupunta ka sa bahay ni Simeon, Pariseo. Pupunasan mo yung
yung paa ni Jesus kasi walang nagganon sa kanya. Bubuhos mo pa yung alabaster box, so babasagin mo ang bunga ng iyong pagmamahal. Ganyan po yung mga babae ng Diyos. Ibig sabihin, in short, may binabayarang presyo. Amen. Hirap naman po niyan. Mga babae ng Diyos. Di ba? Nagmamahal kayo. Sa magulang niyo, sa kapwa niyo, kung meron kayong iniibig ngayon, pero yun alam, di ka nagbabayad ng presyo. Lahat ng bagay, bunga ng pag-ibig, binabayaran niya. Kaya ikaw, anak, Panginoon, nagsasabi sa iyo nito, ikaw, anak, ano ba yung kaya mong ibayad para sa akin? Amen. Dati pag nagsasabi tayo na, Lord, I give you everything, I will give you everything. Medyo hilaw-hilaw pa yun. Pero naniniwala ako ngayon, panahon natin ngayon, pagka yun po, dahil tayo niluto na ng Lord sa mga pagsubok, mga pinahintulutan niya. Ngayon, pag inalok na natin yung mga bagay na para sa atin, alam na ng Lord na luto na yan. Amen? Kumbaga, mapapakinabangan na yan ng Lord. Amen? Mapapakinabangan na tayo ng Panginoon. Hallelujah! Tutubo na si Jesus sa atin. Paano po sabi na tutubo? Gagawin na natin kalooban niya eh. Amen? Magiging duplicate na tayo ng Panginoon dito sa lupa. Kumbaga, in short, gagawin na natin ang kalooban. Kumbaga, nandun siya sa langit, na nakatira siya sa atin, pero may nagpapatuloy ng kanyang gustong ipakyari dito sa lupa. Amen? Gawing alagad yung mga tao sa lahat ng bansa. Tama po ba? Kaya nga tayo naglilingkod, kaya tayo nagsasamba, naglilingkod sa Panginoon para yan pong ating buhay maging pagpapala sa lahat. Hallelujah. Amen. Gusto ko pong palakpakan po natin ang si Jesus. Amen. Makakita tayo sa ay, hindi ko pala na-acknowledge. Makakita tayo sa mga tiga-Bicol. Wow, sino mga tiga-Bicol dito? Parang ngayon lang kami nakikita. Tapos ka mga mga tiga-Bicol. Amen. Maririnig natin sila na naging pagpapala sa bayan nila sa iba. Amen. Right? Kasi alam niyo, sinisigaw yan ng Panginoon. Pag naging blessing na sa iba, sa bayan, isisigaw yan ng Panginoon. Isisigaw yan dito sa amin sa Pasig. Wow, may nangyari doon. Sa bayan ngayon, purihin ng Diyos na Diyos sa alam mga buhay. Pagpalahan lalo sila ng Diyos. Amen. At yung mga kabataan sa Kalaka. Amen. Sabi natin, ilan lang sila. Pero in short, napakarami ng puso nila. Amen. Sabi ko nga dito, yung youth conference natin nakaraan, purihin ng Lord. Hindi naman siguro to exaggeration. Sa 20 kabataan, kahit 3 lang yung kabataan, doble yung puso, triple yung puso nila. Kaya sinagot sila ng Diyos. Dito kayo mag-iwan. Amen. At kaya hindi sabihin ko, katumbas ng 3 kabataan yung iyak ng 20 person na mga kabataan. Lalaki, babae, matanda. Amen. Purihin ng Lord. Pag umiyak yung ating kapatid, purihin ng Lord talaga. Amen. Grabe yung puso. Hindi ka masasagutan kung ikaw si Lord.